Sinong mag-aakala na ang simpleng bata noon na namumuhay sa salat at hirap ng buhay sa liblib ng probinsya ng Ormoc ay ang bata pa lang ito ang gigimbal, yayanig sa mga hambog at tampalasan at magwawagayway ng ating pambansang watawat sa larangan ng pakikipagsuntukan na minahal ng ating mga kababayan pagdating sa sports na pampalakasan na walang iba kundi ang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas at tinaguriang kwadro alas ng Philippine Boxing at kasalukuyang 3 Division World Champion, Janriel Cuadro Alas Casimero. Subalit alam nyo ba mga kaibigan, na bukod sa halimaw ng Japan na sina Oya the Monster Inoue ay mayroon pang isang bigating laban noon ang ating bidang halimaw na muntik nang matuloy kung sana'y pwede niya sanang masungkit ng kanyang ikapat na world title belt at mahanay kila Manny Pacquiao, Nonito Donaire Jr. at Donnie Aas Nietes bilang ika-apat na Pinoy na naging world champion sa apat na magkakaibang division sa buong Asia. Kung natuloy lang sana ang laban nito sa nooy kinakatakutan at most avoided fighter sa super flyweight division at nooy tangan ng titulo bilang pound for pound king na walang iba kundi si Roman Chocolatito Gonzalez. Ika-25 ng Mayo taong 2016 matapos patulogin sa round 4 ng tinaguriang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero, ang nooy undefeated at madayang lumaban na Thai champion na si Amnat Ruenrong. Ay tuluyan na nga pong naging ganap na 2 Division World Champion si Cuadro Alas Casimero, kaya naman dalit-dali ay tinarget noon ng promoter ni Choco Lamucho na makikasamak bakad sa pagitan ng ating kababayan at Nicaraguan pound for pound king. Nais daw ng promotor na ito na makita ng bilyong-bilyong manonood na durugin ng ating kababayang Pinoy sa kamay ng Nicaraguan fighter. Agad naman itong pinaunlakan at kinasa ng team ni Casimero. Subalit sa negosasyon ngang ito mga kaibigan ay marami ang hindi sumasang-ayon sapagkat masyado pa daw hilaw ang batang Casimero para sagupain ang nooy undefeated out pound for pound king ng bansang Nicaragua. Mas mainam daw kung lumaban muna ito ng mga 2 o 3 beses pa sa super flyweight division. Kung sa bagay mga kaibigan ay hindi rin natin masisisi kung bakit ganito na lamang kung malitin ng mga ito ang ating kababayang bida dahil noong mga panahon ngayon ay kasalukuyang undefeated ang Nicaraguan fighter at itinuturing na most avoided fighter sa 118 pounds super flyweight division. At siya lang naman po ang kauna-unahang Nicaraguan boxer na naging 4 Division World Champion sa magkakaibang division mula minimum weight, light flyweight, flyweight at super flyweight division at nagtala ng 3 sunod-sunod na taon bilang pound for pound king mula taong 2014 hanggang taong 2017. Kaya naman napakaraming boksingero noon ang talaga namang nagkukumahog at pinupuntirya at nais makasagupa ang Nicaraguan boxer na ito. At isa na nga po sa sumubok sa lakas ng tinaguriang Choco Lamucho ay ang ating kababayan at former WBO World Flyweight Champion na si Brian The Hawaiian Punch Viloria. Kilala si Viloria bilang explosive boxer at lumalaban ng sabayan at talaga namang nakikipagpalitan ng pagmumuka sa kalaban at may makunat na panga. Subalit pagdating nga po dito kay Gonzalez ay tila hindi umubra ang malakalamay na kunat ng ating kababayan. Kaya naman technical knockout sa round 9 ang sinapit ng ating kababayan sa kamay ng Nicaraguan boxer na ito. Samantalang matapos ngang maging 2 Division World Champion ni Casimero ay hangad na sana nitong masungkit ang kanyang ikatlong titulo sa kanyang ikatlong division kung saan nga ay naghahari itong si Choco Lamucho na nooy WBC World Super Flyweight Champion. Ayon pa nga kay Casimero ay handa niyang bakantihin ang kanyang WBO World Flyweight Belt at umakyat sa 116 pounds super flyweight division upang sagupain atong pound for pound king. Subalit bigla nga pong gumuho ang pangarap nang matalo si Gonzalez sa hindi kilalang boxer ng bansang Thailand na walang iba kundi si Sorong Bisay. At dahil 2 beses natalo si Gonzalez sa kamay ng Thai boxer at naagaw na rin ang titulo nito, ay dito na lumabo ang sanay dream fight ni Casimero. At dahil unti-unti na rin bumibigat ang timbang ni Casimero at hirap nang makuha ang timbang sa 118 pounds super flyweight division, ay nagdesisyon na itong umakyat ng timbang sa 122 pounds bantamweight division
kung saan naman ay hinarap ni Casimero ang Mexican Slugger at knockout artist ng bansang Mexico na si Ricardo Espinosa. Subalit sa gabi ng mismong laban ng tinaguriang Slugger ng bansang Mexico ay nagmistula itong amateur nang makaharap na sa ibabang ng lona ang Pinoy. Dahil kung titignan ang salpukan ng dalawang boksingero ay di hamak na lamang sa lakas at mga power punches si Cuadro Alas Casimero. Ito mga idol, pagkalemang pa lang ng unang round, salpukan kagad ang dalawang boksingero. Ganda ng palitan, talagang toe to toe. Pero para sa akin mas malakas ang banat dito ni Casimero mga idol. Makikita kasi sa tuwing babanat itong si Janriel at saktong tumatama naman sa pagbumuka nitong si Franco ay bahagya ito napapatras. Pero dito ka rin bibilib sa lahi ng mga Meksikano dahil talaga namang nakikipagsabayan talaga ito, lalo na mga Pinoy ang makakalaban. Round 2 mga idol, grabe yung unang salpukan na yon. Parang gusto nang tapusin ni Cuadro Alas ang laban eh. Ito yung laban na gustong makita ng ating mga kababayang Pinoy. Yung tipong bardagulan at walang atrasan. At sa tingin ko ay mukhang hindi naman napaya si Casimero sa dugong Meksikanong kalaban niya. Dahil talagang makikita nakipagsabayan talaga ito. Iba talaga kapag Meksikano at Pinoy ang lumalaban sa ibabaw ng parisukat na lona. Parang Manny Pacquiao lang versus all Mexican boxer. Pero yung unang round ay ibinigay ko kay Casimero mga idol ah.
Round 4. Sa pagkakataong ito mga idol ay medyo lumalaylay na ang mga suntok dito ni Casimero marahil dala yon ng unang 3 rounds. Ang style kasi ni Casimero ay raratatin niya ang kanyang kalaban sa unang bahagi ng mga rounds upang makuha niya ang pacing ng laban at ma-pressure din ng kalaban nang sa gayon ay madali niyang manakaut ang kalaban. Subalit ang kapalit naman ito ay ito nga, madali siyang mapapagod. Ganito yung estilo ng mga slugger type na boxer, parang malaman ni Pacquiao. Yung tipong unang round pa lang uubusin na agad ang lakas mo. Round 6. Dito na matitikman ni Franco ang suntok na hindi niya pa natitikman sa talang buhay niya, kung saan bumagsak itong Meksikano matapos tumama ang lumalagablab na right hook ni Casimero na sa sobrang lakas ay may mo hinampas ng back-to-back na habal-habal. Round 5. Matibay din talaga itong dugo Meksikano mga idol no? Hindi mo makikita ng butas sa depensa. At ang maganda sa estilo nitong si Hindut Franco mga idol ay nakakaya niyang iwasan yung mga malalakas na birada nitong si Casimero. At yung tamaan naman itong Meksikano ay hindi basta-basta umatras. Kaya siguro napansin din ni Casimero na talagang matibay ang bodega at pagmumukha nitong Meksikano. Kasi ilang beses nang tinamaan ni Casimero sa panga itong si Franco, pero hindi niya pa rin ito mapatumba. Mukhang napag-aralan yata ng kampo ng Meksikano ang estilong gagamitin dito ni Casimero.
Round 12. Dito na matitikman ni Franco alias Hindot ang suntok na hindi niya pa natitikman sa talang buhay niya. Dito nga ay bumagsak itong Meksikano matapos tumama ang lumalagablog na right hook ni Casimero na sa sobrang lakas ay may yamuhin ng balos na back-to-back na habal-habal. Makakatayo pa naman itong Meksikano mga idol. Subalit dito na siya uundayan ni Casimero na makapamatay nitong suntok na sa sobrang lakas ay mahiyamo 80 anyos na kalabaw ay hindi na makakabangon pa kapag tinamaan ito. Pero saludo pa rin talaga ako sa mga mandirigmang Meksikano. Talagang hindi basta-basta sumusuko sa laban eh. Tinaguri ang alias Cobra ng Mexico, hindi umubra sa kwadro alas ng Pilipinas. February 2012 matapos sa kontrobersyal na laban sa Argentina na nagsanhi ng kaguluhan matapos talunin ng ating kababayan ang Argentinian boxer na si Luis Alberto Lazarte at makuha ang titulong IBF World Light Flyweight title. And matagumpay niya naman itong nadepensahan kontra sa Meksikanong si Pedro Guevara noong August 2012. March 2013, muling dumayo ang ating kababayan sa bansa naman ng Panama upang muling depensahan ang kanyang hawak na titulo. Muli ay matagumpay niya naman itong nadepensahan sa Panamanian boxer na si Luis Alberto Rios. Hanggang sa noong October 2013, 7 buwan lang ang makalipas ay muling lalaban ang ating pambato upang depensahan muli ang kanyang titulo. Pero sa pagkakataong ito ay sa ating bansa nagaganapin ang laban. Ito ang unang laban ni Casimero sa world title na ginanap sa Pilipinas. Kaya naman, pinaghandaan talaga ito ng ating pambato. Naglaban ang Mexican challenger na si Felipe Salguero at Janriel Casimero noong October 2013 para depensa ng ating kababayan ang kanyang titulong IBF World Light Flyweight. Ginanap ang laban sa Makati Coliseum, Makati City. Kita mo Denver, unang tinarget ni Salguero, yung katawan ni Casimero. Oo, dahil nga alam niya, nabawa si Casimero ng 1.1. Yan si Salguero para humiga lang basta-basta, although he got tagged. Nung Luis Lazarte, nung naglaban sila noong February 2012, yun po yung laban ko saan nagkagulo dun sa loob ng gym sa Argentina. Dahil nanalo po etong si Janriel Casimero laban Ano kayo makikita rito? Yung corner man na isa ni Janriel Casimero at saka si Tiping Tepora. Yung sweet science na kilala ng lahat bilang boxing. sa ngayon, yun talagang pinupunta niya dito. Kita mo, yun ang, ito ang gustong laban itong Salguero dahil pinanood ko ng 2 araw sa ensayo ito. Ang gusto nito, hindi kita na laban. Makabay ito, Denver. Arnold Price. And of course, Governor Chavit Singson in attendance dito po sa Makati Coliseum ngayong gabi. Yan ang tigre. Oo, naman. Oo. Ha? More ways than one. Tinamaan siya kagad ni Casimero yung suntok na hindi natin alam yung hook ba or ano. Nasa lubong. Oo. Kumukonekta yung Casimero. Ito, dahil ito ang IBF title defense sa light flyweight division ng ating kapatid na si Janriel Casimero. Ano doon, with that right. Actually, pinalalabas sa Mima Dulas doon sa red corner. Dapat siguro silipin ng ating referee. IBF sanction po Pedrin Mora. Yan ang gustong style yan. Kailangan i-engage mo siya. Saka siya makikipagpalitan doon siya. Yun ang mga counter. Possibly do to each other. Yan din yung sinasabi ni Mark Teno, yung ikaw na boksingero. Totoo bang sa first 2 rounds? Pero tingin nyo. Hindi nag-ano hindi talaga papasok. Tsaka talagang Aaralin mo pa yung kalaban mo. Hindi ba, pag nagpe-prepare ka dyan, may video na, may YouTube na ngayon, di ba dapat 10 seconds. Stop at the bell, gentlemen.
Kaya lahat ng mga Meksikano na kakalaban ko, natatakot. Bombahan agad, Mark, yung nakikita natin dito. Kasi tama si Mark, alam ng pagka. So kung titignan natin, no, pag i-combine natin yung atin pong scorecards kasama kay Denver, parehong rounds natin, rounds 1 and 2 ay tapat natin sa ibabaw ng ring. Ang ganda ng sikwat na yun, no? Tsaka ang ganda ng counter na hook ni Casimero. Hindi ko nakikita ang senyales na si Casimero ay apektado nung kanyang pagbibiga kahapon ng And now the jab. Gumagana rin yung jab dito ni Casimero. Oh, maganda ng uppercut. Kumonekta yun. Casimero sa conditioning. ito ang ito ang map. Nagulat ako nang pumasok si Casimero ng naku, tignan yung Salguero. Sige, tuloy mo na natin ito. Nahiyanig yung Salguero. Pero ang takapaw, oh. Hindi pa nakaka-recover yung Salguero. Nakakarga si nakakarga yung Casimero sa hilo yung Groge. Nasaktan. Dapat hindi nabigyan ng pagkakataon makarecover dito ni John Riel. Dapat bombahin na niya ngayon. 1.5 pounds nga ang overweight nito kahapon. Diyan natin malalaman yung conditioning ni Casimero. Oh, ganda ng kaliwa. Hindi sa kanya dahil the longer the fight goes, baka magiging delikado yung Salguero. Oo. Nabanggit mo nga Chino kanina, no? 6 round and up, delikado. That will be the telling rounds eh. Ayun. Dahil nga napagod na rin siya sa kabubumba sa habol ng habol eh. Ayun yung sinabi mo kanina na walang cut. Sunod. Pero kumukonekta yung mga uppercut dito ng Salguero sa bodega ni Casimero, ha? Ayun na naman yung kaliwa. Pero kailangan ikakat mo tatanggalin mo yung tatakbuhan niya. Yun yung tinatawag nating cutting the ring. Cutting the ring off. Oo. Samantala yung mukha ng ating boksingero si John Riel Casimero Talagang serious intention. lalaban talaga. at this round, aggressor pa rin. Etong si At nakikita natin, si Casimero, Denver, bothered ng body shots. Nakita mo, tinutulak niya ng papalayo. Si Salguero, yun ang parang Felipe Salguero. Alam niya ginagawa niya. Yung tinatawag natin na fight plan. So far, it's working. Yun yung sinasabi mo, Chino, no? Pinapain niya yung gloves to keep Salguero at bay. Ako, natatakot ako sa totoo lang, sa ating tatlo rito. Ako, natatakot ako kay John Riel. Nawala yung, yun ang pinakadepensa niya. Oo. Tsaka pinupunan talaga ni kay Salguero. Talagang buntal siya ng buntal sa katawan. Yung pataas. Kasi, ayan, nakita mo, sa talaga yung tinatago niya ng pilit yung katawan niya. Ibig sabihin, ay mababa na naman. Hindi natin kita. Dahil nga, yung referee dito sa kabila. Nakakarang naglalaban Wala sa posisyon. Napakarami nang nailulusot na low blow. Itong si Salguero. Sabihin mo. Alam mo, ang gagawin ko, tama yung sinasabi kanina. Tinapos si Salguero! Inabot! Patay si Salguero! Nako, Ang ganda pumasok! ng tama. Ang ganda ng tama. Ang ganda Ano mo, lumalaban pa. Sa pabumabato ngayon. Tsaka nakita natin, nasaktan talaga siya doon kanina. Oo, Pagkakot niya. pero nakita mo yung galing Jin. Riel na nasaktan eh. Hindi pa normal, hindi pa balik. Nakabalik sa normal itong kondisyon ng Meksikano. Pero kahit sabihin natin na Groge, pero siya pang nagabante kay... Bilib ka sa puso nito. Estilo niya ngayon. Reserva sa suntok, reserva sa lakas. Quality sa laban. Dahil nga nakikita natin ngayon, medyo nakabuka na yung bunganga taga ni Casimero. Dahil nga na ano na sa katawan napuhunan na eh. So ang city, imbis na quantity. Oo. Oh, combinations galing dito kay Casimero. Oh, kumonekta na naman yung uppercut na yun. Laking round para kaya sa kanto. Pinalo na ko, nasaktan si Casimero. Si Casimero Nasaktan kaya... si Casimero. Sumalo ng dalawa sa ulo. Ito si John Riel. And obviously, he looks hurt. Hindi ka ba magdududa sa puntong to? Sa sarili mo na kaya ko bang patumbahin to? Kaya ko bang huwag nang patayuin sa lona to? Sa akin pareho. So malaking puhunan na yon. Susugal pa ba ako? Yun at ang daming mga ganung bagay na magaganap o nagaganap sa isipan ng isang John Riel Casimero. Nasa kalahati pa ako, nasa 1/4 pa ako. Dahil mahaba-haba pa yung biyahe. Sa punto na ito, meron na akong 2 rounds na nakuha na 10-8. Pero lang ang napagod. Si Salguero, pagod na rin to eh. Oh, kumonekta na naman yung kaliwa. Pero ito yung tinatawag natin na active waiting eh. Kahit na Pero ang inulit yung upper niya eh. Talagang papasok yung kanan niya na upper. Pagpasok ng Salguero, masalubong niya ng upper eh. Pareho Foul. suntok. Oo.
Pag-iwan ka ng baon. Wag lang basta-basta. Oh, mapunta naman ng kaliwa. Kapareho natin sa pag-uugali, sa temperamento, sa mga pagkain, sa relihiyon. Ganon din ho eh. Parang, basa, timing, isang matinding suntok. Uy, hindi naman. Ang tapang nito! Ayaw talaga tumuhunan. Oo. Ni Casimero sa score. Malayo-layo na, kaya konting ingat na lang dito. Ayun na naman yung kaliwa, kumonekta. Ang pwedeng gawin dito ni Casimero, ano ba meron to sa Algero na to? Kinain ito ngayong Ay, araw. oh, Ito na. Oh, Diyos ko. Wala na. Ay, tapos That's it. na. Tinigil na. That is it. Tama yun. Nanalo si Janriel Casimero via technical knockout sa round 11 at matagumpay na nadepensahan ang kanyang hawak na titulo, subalit binawi ito ng IBF Council dahil noong lababan ito noong May 2014 ay lumampas ito sa timbang na 5 pounds, kaya naman noong December 2014 ay umakyat na sa flyweight division ang ating pambato para harapin ang tinaguriang kobra ng Mexico na si Armando Santos. Mahalagang laban ito para kay Casimero dahil kung sino ang mananalo sa laban ay magkakaroon ng tsansa na makalaban ang kasalukuyang kampiyon ng IBF World Flyweight Champion ng Thailand na si Amnat Roengrong. Mucha experiencia en estudio. Utilizando un poquito el llaveo. Buena y izquierda-derecha por parte del filipino que va a tener que meter el acelerador. Lo puso mal. Lo puso mal. Hemos visto que descuidaba su guardia, ahora está bien cerrado y sigue bloqueando los golpes fuertes de... Oiga, comenzó con todo, dando golpes ahí. No, se defiende hasta el momento. El boxeador Armando Santos, que ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, bueno, no obstándolos, el upper también lo está conectando, ahí es como remata con la derecha. Otra vez, lo que trae Casimero es que tiene una seguidilla de 8. Izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título contra el campeón es Max Roengrong. Pagdating ng round 11, isang malakas na left hook ang pinakawalan ni Casimero at direkta naman itong tumama sa panga ni alias Cobra. Bagsak ang kalaban. Bagamat nakatayo pa at may katigasan din ng Meksikano, hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ni Casimero hanggang sa mapansin ng referee na bugbog na ang inabot ng Meksikano, kaya naman nagpasya na itong ihinto na ang laban. Acabó la pelea, sí, muy mal. Matapos ang kanilang laban, nagkaroon pa ng magagandang laban si Felipe Salguero. Subalit hindi na ito nabigyan pa ng pagkakataon na mapalaban sa isang world title. Hanggang noong 2016, nagpasya na itong magretiro. At iyan nga po ang video natin para sa araw na ito, mga idol. Naway nagustuhan nyo po ang ating munting video na ipinanood ko. At kung nagustuhan mo naman, ay inaanyayahan kita na mag-like upang suporta sa ating channel, mag-subscribe at i-hit ang notification bell button upang ma-update ka sa mga susunod ko pang mga video. Muli, marami pong salamat sa inyong suporta at panonood.